Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 3A, nakakikilala sa pamilya bilang likas na institusyon ng pagmamahalan. Bago tayo lubusang magtungo sa ating aralin, alamin muna natin ang kahulugan ng likas na institusyon. Ito'y isang bagay na umiiral sa lahat ng lipunan sapagkat ito ay mahalaga para sa bawat isa. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na nabubuo bunga ng pangangailangan at kalikasan ng tao. Hindi ito inimbento o sadyang binuo. Ito ay nabuo dahil sa kalikasan ng tao. Likas nilang nararamdaman o nagagawa ang isang bagay, kung kaya nabubuo ang mga likas na institusyon. Para maunawaan pa ninyo ang konsepto nito, narito ang ilan pang halimbawa. Kasal at pagpapamilya. Likas sa tao ang nagmamahal at naghahanap ng makakatuwang, kung kaya sila ay nagpapakasal at bumubuo ng pamilya. At dahil dito, likas na nagaganap ang kasal at likas ding nabubuo ang pamilya. Isa pang halimbawa ay ang relihiyon. Likas sa tao ang kumikilala sa mas mataas na being at naghahanap ng mapaglilingkuran at ng mga taong katulad nila ng paniniwala at pagpapahalaga. Kung kaya, likas na nabubuo ang relihiyon. Ang iba pang halimbawa ng likas na institusyon ay edukasyon. Ang pagtuturo at pagkatuto ay isang likas na proseso upang magsali ng kaalaman at kasanayan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. Kung kaya, likas na nabubuo ang edukasyon. Ang pamayanan ay isa ring likas na institusyon. Likas sa mga tao ang nagsasama-sama upang makisalamuha, suportahan ng isa't isa, at magbahagi ng kaalaman at resources. Dahil dito, likas na nabubuo ang pamayanan. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga likas na institusyong ito ay umiiral sa lahat ng lipunan dahil mahalaga ito sa tao, tulad ng kasal, pamilya, relihiyon, edukasyon at pamayanan. Ngayon, pag-usapan natin ang pamilya bilang isang likas na institusyon. Ang mga pamilya ay umiiral o nag-e-exist sa lahat ng lugar at panahon. Ito ay likas at hindi kailangang likhain o imbentuhin sapagkat bawat tao ay ipinanganak mula sa pamilya. Ito ay katulad ng puno na tumutubo mula sa buto. Walang nagtuturo sa buto kung paanong maging puno. Kusang nangyayari ito dahil bahagi ito ng kalikasan. Ang pamilya ay hindi kailangang likhain o pilitin. Likas itong nabubuo dahil nagkakaroon ng mga magulang at mga anak, tulad ng puno na tumutubo mula sa buto. Ngayon, bakit sinasabi na ang pamilya ay isang likas na institusyon ng pagmamahalan? Ito ay dahil ang pagmamahal ay unang nararanasan at natututuhan ng mga tao sa kanilang pinagmulang pamilya. Hindi ito sinadyang ituro, bagkus natutuhan at naramdaman natin ito dahil sa mga kilos na nasaksihan at naranasan natin sa ating pamilya. Aalamin natin mamaya kung paano ba natin naranasan at natutuhan ang pagmamahal sa ating pamilya. Maraming uri ng pagmamahal, tulad ng romantic love o friendship love. Subalit ang pagmamahal na umiiral sa pamilya na siyang una nating natutuhan na uri ng pagmamahal ay ang storge. Ito ay uri ng pagmamahal na likas na umiiral sa pagitan ng mga kasapi ng pamilya. Ito ay malalim at mapagkalingang pagmamahal ng magulang sa anak, ng anak sa magulang, at ng bawat isang kasapi ng pamilya sa isa't isa. Ngayon ay talakayin natin, paano nga ba likas na naipadarama ng pamilya ang pagmamahal? Pagbibigay ng pangangailangan at paglalaan ng oras. Ang mga magulang ay nagsusumikap sa paghahanap buhay sa bawat araw upang maibigay sa pamilya ang mga pangunahing pangangailangan nito tulad ng pagkain, kasuotan, edukasyon at maayos na tirahan. Kahit na sila ay pagod at abala, tinitiyak nila na ang kanilang pamilya ay natatamasa ang lahat ng pangangailangan upang makapamuhay ng may kaayusan at kasiyahan. Lagi nilang ipinagpapauna ang pangangailangan ng mga kasapi ng kanilang pamilya, lalo na ng mga anak, kaysa sarili nilang pangangailangan. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagsisikap at pagsasakripisyo. At dahil dito, nararamdaman at nararanasan ng mga anak ang pagmamahal. Pangangalaga para sa kalusugan at kaligtasan. Kapag may kasapi ng pamilya na may sakit o nasaktan, ang ibang kasapi ay nag-aalaga dito sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot, pagpapalubag ng loob,
o pagbibigay ng katiyakan na sila ay ligtas. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng pagmamahal sapagkat ang mga kasapi ng pamilya ay nagnanais na ang bawat isa ay magkaroon ng maayos na pakiramdam at maging ligtas sa lahat ng oras. Kung nasaksihan natin ang ganitong kilos sa ating pamilya, maaaring isa ito sa mga nagbigay sa atin ng idea kung ano nga ba ang kahulugan ng pagmamahal. Pagbibigay ng suporta. Naipakikita at naipadadama ng pamilya ang pagmamahal sa pamamagitan din ng pagiging laging maaasahan sa panahon ng kalungkutan at problema. Kung ang isang kasapi ng pamilya ay may pinagdadaanang hindi maganda, ang mga kasapi nito ay handang makinig, magbigay ng mabubuting payo, at ipadama ang kanilang pakikiramay sa pamamagitan ng yakap. Ang suportang emosyonal na ito ay nagpapakita na ang mga kasapi ng pamilya ay tunay na nangangalaga sa damdamin at kalagayan ng bawat isa. Pagdiriwang ng mga natatanging okasyon. Ang mga pamilya ay mahilig magdiwang ng mahalagang okasyon tulad ng birthday, graduation at iba pa. At minsan nga kahit maliliit na bagay ay ipinagdiriwang din. Ang pagbubuklod ng pamilya upang magdiwang ay nagpapakita ng kasiyahan at suporta at lalong nagpapatingkad ng pagmamahalan at ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya. Kung tayo ay pinalad na lumaki sa pamilyang mahilig magsama-sama upang ipagdiwang ang isang bagay, siguradong naramdaman at natutuhan natin ang kahulugan ng pagmamahal. Pagtuturo, pagdidisiplina, at pagbibigay ng payo. Ang mga magulang at iba pang nakatatandang kasapi ng pamilya ay naglalaan ng oras upang turuan ng mga bata ng mahalagang kasanayan sa buhay tulad ng pagluluto, paglilinis, at paggawa ng iba't ibang responsibilidad. Sila rin ay nagbibigay ng payo kung ang isang kasapi ng pamilya ay humaharap sa isang mahirap na pagpapasya. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kaalaman at karunungan, ang mga kasapi ng pamilya ay nakatutulong sa pag-unlad ng bawat isa. Naipadarama nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng patnubay. Naalala ba ninyo ang dahilan kung bakit tayo napapagalitan at napagsasabihan ng ating mga magulang noong bata pa tayo? Di ba ang sinasabi nilang dahilan ay mahal nila tayo? Ayaw kasi nila tayo na lumaking matigas ang ulo at iresponsable. Kung kaya ang pagtuturo ng kasanayan at responsibilidad, pagdidisiplina at pagbibigay ng payo ay paraan upang ipadama ang pagmamahal. Pakikipaglaro at paglalaan ng oras upang magkasama-sama. Ang paglalaan ng oras upang magkasama-sama ay isa sa mga pinakasimple, subalit mabisa at makapangyarihang paraan upang ipadama ang pagmamahal. Ito man ay sa paraan ng paglalaro, panonood ng pelikula o pamamasyal. Ang mga oras na pinagsasaluhan ng pamilya ay lumilikha ng magagandang alaala at nagpapatibay ng ugnayan sa isa't isa. Bilang konklusyon, ang pamilya ay kinikilalang likas na institusyon ng pagmamahalan sapagkat ang pagmamahal ay likas o natural na nadarama sa pamilya sa pamamagitan ng pag-aalaga, pagsuporta, paglalaan ng oras, pagbibigay ng kasiyahan at mga pangangailangan. Ang mga kilos na ito ay nagpapakita na ang mga kasapi ng pamilya ay nagmamahalan kahit hindi ito ipag-utos. Ito ay likas o natural na naibibigay at naipadarama. Ang pagmamahal ang dahilan kung bakit nananatiling sama-sama at umiiral ang mga pamilya. Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 3B, na ipaliliwanag na ang pamilya bilang likas na institusyon ng pagmamahalan ay pundasyon ng lipunan na humuhubog sa pagkatao, mabubuting gawi, at pakikipagkapwa tungo sa makabuluhang buhay. Ang pamilya ay likas na institusyon ng pagmamahalan sapagkat dito natin unang naranasan at natutuhan ang kahulugan ng pagmamahal. Ating aalamin sa araw na ito, paano nakatutulong ang pagmamahalan sa pamilya sa paghubog ng pagkatao, mabubuting gawi at pakikipagkapwa. Paano nga ba nakatutulong sa paghubog ng pagkatao ang pagmamahalan sa pamilya? Una, ito ay nagtuturo sa tao na magkaroon ng tiwala sa sarili. Kung nakaranas ang bata ng pagmamahal at suporta mula sa pamilya, nagkakaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Halimbawa, sinubukan mong mag-aral ng chess at ang iyong mga magulang ay sinuportahan ka tungkol dito. Nararamdaman mong madali mong matututuan ng larong ito at magiging mahusay dito. Ang pagmamahalan sa pamilya ay nakatutulong din upang magkaroon ng empatsya. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagtuturo sa iyo kung paano maunawaan ang damdamin ng ibang tao.
Halimbawa noong nasira ang laruan mo, nadapa ka, may nang-away sa'yo o nawalan ka ng gamit, sinubukan kang i-comfort ng iyong magulang. Mula rito, natutuwa mo rin kung paano maunawaan at maramdaman ang damdamin ng ibang tao at kung paano makatutulong sa kanila. Ang pagmamahalan sa pamilya ay nagtuturo din sa tao na magkaroon ng katatagan. Kung ang pamilya ay nagpapakita ng pagmamahal, tinutulungan kanilang bumangon mula sa mga pagkabigo. Noong nabigo ka sa isang bagay, agad kanilang pinalakas. Dahil dito, natutuwa mo na huwag sumuko at hindi masamang magsimula ulit. Ang pagmamahal sa pamilya ay nakatutulong upang magkaroon ng pagpapahalaga at moral. Ang pamilyang nagmamahal ay nagtuturo ng mahalagang leksyon tungkol sa tama at mali. Kung ang pamilya ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging tapat at mabait, natututuhan mo ang ganitong asal at pagpapahalaga na makatutulong sa iyo upang lumaking mabuting tao. At ang pagmamahal sa pamilya ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng positibong pagtingin sa sarili. Ang pamilyang nagmamahal ay tinutulungan kang makaramdam ng mabuti tungkol sa iyong sarili. Kung sinasabi nilang ikaw ay natatangi at kanilang nakikita ang mabubuti mong ginagawa, nagkakaroon ka na rin ng positibong pagtingin sa sarili. At dahil dito, nagkakaroon ka ng self-confidence. Paano naman nakatutulong sa pagbuo ng mabubuting gawi ang pagmamahalan sa pamilya? Una, ito ay nagtuturo sa tao ng pagiging responsable. Ang isang mapagmahal na pamilya ay nanghihikayat sa bata na magkaroon ng bahagi sa gawaing bahay. Dahil dito, nararamdaman ng bata na siya ay kabilang sa tahanan at nagkakaroon ng kasanayan sa teamwork. Ang gawin na ito ay nagtuturo sa bata ng pagpapahalaga sa kasipagan at responsibilidad. At sa kanyang pagtanda, siya ay magiging maaasahan. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagtuturo din sa bata na maging mapagpasalamat. Ang mga kasapi ng isang mapagmahal na pamilya ay palaging nagpapakita ng pagkilala o recognition sa isa't isa. Ang ganitong environment ay nakatutulong sa bata na matutuwa ng gawi ng pagkilala at pagpapahalaga sa nagagawa ng ibang tao. Sa kanilang pagtanda, ang gawi na ito ay magdadala sa kanila sa mas mabuting pakikipagkapwa at maayos na ugnayan sa iba. Ang pagmamahalan sa pamilya ay nagtuturo din sa atin ng pagiging mapakisalamuha. Kung ang pagmamahal sa pamilya ay nariyan, palagi silang naglalaan ng oras para sa isa't isa. At dahil dito, nakabubuo silang ng masasayang alaala at napatitibay nila ang kanilang samahan. Ang gawin na ito ay nagtuturo sa bata ng social skills at nagiging dahilan upang ang bata ay magkaroon ng kakayahan na makabuo ng maayos na relasyon sa hinaharap. Dahil sa pagmamahal sa pamilya, nagkakaroon din ng mabuting pag-uugali. Binibigyang diin sa isang pamilyang nagmamahalan ang kahalagahan ng paggalang. Ang gawin na ito ay nagtuturo sa mga bata ng kakayahan na makipag-ugnay sa iba sa isang positibo at magalang na paraan. Ito ay makatutulong sa kanilang personal at professional na buhay sa hinaharap. At ang pagmamahalan sa pamilya ay nagtuturo upang magkaroon ng time management at healthy lifestyle. Sa isang pamilyang puno ng pagmamahal, ang mga routine tulad ng pagkain o pagtulog ng sama-sama ay makatutulong sa bata upang maramdaman niyang siya ay ligtas at inaalagaan. Ang gawin na ito ay nagtuturo sa bata kung paano pamahalaan ang kanilang oras at maunawaan ang pagiging malusog. Sa kanilang pagtanda, ang mga routine na ito ay makatutulong sa kanilang mga gawain sa paaralan, sa tahanan, at sa iba pang responsibilidad. Paano naman makatutulong sa pakikipagkapwa ang pagmamahalan sa pamilya? Una, ito ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng empatya at pangunawa. Kung ang isang bata ay lumaki sa isang mapagmahal na pamilya, natututuan nila ang umunawa at makibahagi sa damdamin ng iba. Halimbawa, kung ang mga kasapi ng pamilya ay malayang nakapagpapahayag ng kanilang damdamin, nakikita ng bata ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa damdamin ng iba. Ang gawin na ito ay nakatutulong sa kanila na maglinang ng empatya na mahalagang sangkap ng pakikipagkapwa. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagtuturo din ng paggalang sa pagkakaiba. Ang isang mapagmahal na pamilya ay nagtuturo sa bata na kilalanin at galangin ang opinyon ng iba. Sa pamamagitan ng mga karanasan ng pagmamahal at pagtanggap sa tahanan, natututuhan ng bata na ibahagi ang pagmamahal at paggalang na ito sa kanilang mga kaibigan, kamag-aral at iba pang tao sa pamayanan. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagtuturo din ng kooperasyon at teamwork.
Sa isang mapagmahal na pamilya, ang bata ay kadalasang nakasasali sa mga gawain tulad ng pagluluto, pagdidilig at paglalaro. Ang mga karanasang ito ay nagtuturo sa kanya kung paano gumawa kasama ang iba. Kung sinusuportahan ng pamilya ang isa't isa, natututuhan ng bata na ang kontribusyon ng bawat kasapi ng pamilya ay mahalaga. Sa kanilang pagtanda, ang mga pundasyon ng kooperasyon ay makatutulong sa kanila na magawa ng mahusay ang mga school o work project at maging mabuting kasapi ng team na kailangan upang magkaroon ng mabuting pakikipagkapwa. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagtuturo din ng kabaitan. Ang pamilyang nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng kabaitan ay nanghihikayat sa bata na gawin din ito. Kung nakikita nila na ang kanilang magulang ay matulungin, natututuan nila na maging mapagkalinga sa iba. Ang pagmamahal sa pamilya ay nagtuturo sa atin upang maging tapat at magkaroon ng bukas na komunikasyon. Sa isang mapagmahal na pamilya, nadarama ng bawat isa na ligtas nilang maibabahagi ang kanilang damdamin at saloobin. Halimbawa, habang kumakain ang mag-anak, ang mga bahagi ng pamilya ay nagkukwento ng nangyari sa kanila sa buong araw. Ano ang nakapagpasaya sa kanila o kung ano ang inaalala nila. Kung nakikita ng bata na ang kanyang mga magulang ay nakikinig at tumutugon ng may kabaitan, natututuhan niya na hindi masamang magpahayag o magkwento ng nararamdaman. Ang gawing ito ay makatutulong sa bata upang makaramdam ng kumpiyansa sa pagbabahagi ng idea at alalahanin. Sa kanyang pagtanda, ang kasanayan na ito ay nagpapadali ng kanyang kakayahang makipag-ugnay sa kaibigan, guro, at iba pa. At dahil dito, makabubuo siya ng matatag na ugnayan sa kapwa. Ating tinalakay sa araw na ito kung paano nakatutulong ang pamilya bilang likas na institusyon ng pagmamahalan sa paghubog ng pagkatao, mabubuting gawi at pakikipagkapwa tungo sa makabuluhang buhay. Balish Education 7 Quarter 2 Learning Competency 3C na isa sa kilos ang wastong paraan ng pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Mahal mo ba ang pamilya mo? Paano mo ipinakikita o ipinadarama sa kanila ang iyong pagmamahal? Ano-ano ang mga kilos mo na nagpapakita na minamahal mo sila? Mayroong tinatawag na 5 love languages. Ito ay naglalarawan sa iba't ibang paraan kung paano natin ipinapahayag at ipinakikita o ipinadarama ang ating pagmamahal. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, at physical touch. Magkakaiba ang love language natin. Kung kaya habang tinatalakay natin ang mga ito, itanong mo sa iyong sarili, ano ang aking love language? Ano ang love language ng mga kasapi ng aking pamilya? Words of affirmation. Ang love language ng words of affirmation ay kinapapalooban ng pagpapahayag at pagkilala ng pagmamahal sa pamamagitan ng mababait na pananalita. Ang mga halimbawang kilos nito ay ang pagpuri sa kapatid na nakakuha ng mataas na marka sa paaralan, pag-iiwan ng note na nagsasabing, sobrang sarap po ng ulam, lola, at pagsasabi ng salamat po sa lahat ng effort mo, tatay. Acts of service. Ang acts of service bilang love language ay pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng kilos. Ito ay maaaring simpleng kilos tulad ng pagtitimpla ng kape para sa tatay, kusang loob na paglilinis ng kwarto, o pagtulong sa kapatid sa paggawa ng takdang aralin. Receiving gifts. Ang pagbibigay ng regalo, kahit gaano ito kasimple, basta pinaghirapan o pinagbuhusan ng effort, ay isa ring paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ang gift ay maaaring sariling gawang love letter para sa magulang, maliit na halaman para sa kapatid, o pizza para sa buong pamilya. Quality time. Ang quality time bilang love language ay tumutukoy sa paglalaan ng oras para makasama ang pamilya upang ipakita o iparamdam ang pagmamahal. Ang mga halimbawa nito ay pag-oorganisa ng family movie night, pagluluto kasama ang magulang, o paglalaro ng board game kasama ang pamilya. At physical touch. Ang physical touch bilang love language ay tumutukoy sa pagpapahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga pisikal na kilos tulad ng paghawak ng kamay ng kapatid, pagyakap sa magulang, pag-high five sa kapatid na nakakuha ng mataas na marka, o pagtabi malapit sa pamilya habang nanonood ng TV.
Ngayon ay gagawa kayo ng Love Language Action Plan. Isa-isahin ang mga kasapi ng iyong pamilya at tukuyin ang kanilang love language. Halimbawa, mahalaga ba sa nanay mo ang acts of service? Natutuwa ba ang mga kapatid mo sa words of affirmation? Ikalawa, lumikha ng isang action plan kung saan itatala ang kilos na iyong isasagawa ngayong weekend para sa bawat kasapi ng iyong pamilya batay sa kanilang love language. Halimbawa, ay ang mga kilos tulad ng pagsusulat ng liham, pagtulong sa gawaing bahay, o pag-oorganisa ng isang family activity tulad ng picnic, panonood ng pelikula, o pamamasyal. Sundin ang talahanayang ito sa pagbuo ng action plan. Kasapi ng pamilya, love language, action plan. Halimbawa ay si nanay. Ang kanyang love language ay acts of service. Ang gagawin mo para sa kanya ngayong weekend ay ipagluto siya ng hapunan. Para kay tatay naman na ang love language ay words of affirmation, ang nais mong gawin sa kanya ngayong weekend ay sulatan siya ng liham na nagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga effort para sa buong pamilya. At para sa iyong kapatid na ang love language ay physical touch, ang gagawin mo sa kanya ngayong weekend ay yakapin siya. Meron ka 15 minuto para gawin ito. Iuuwi ito at palalagdaan sa mga kasapi ng pamilya kung naisakilos na. Kung ating susuriin ang naging aralin natin sa linggong ito, ang pagpapahalagang nais linangin sa atin ay ang pagpapahalaga sa pagmamahal o love. Ano nga ba ito? Ito ay sandigan o pundasyon sa pagbuo ng matatag na relasyon, lalo na sa pamilya. Hindi ito isang damdamin lang, subalit kilos na nagpapakita ng pagsuporta at pangangalaga sa iba. Sa pamamagitan ng paglinang nito, ang bawat isa ay nagiging maunawain, matyaga, at handang magsakripisyo para sa iba. Bakit mahalagang linangin ng bawat tao ang pagpapahalaga sa pagmamahal o love? Ang isang taong nagpapahalaga sa pagmamahal ay nagpapakita ng empatya at pag-unawa sa iba. At kung ang lahat ng tao ay may ganitong pagpapahalaga, magkakaroon tayo ng makataong lipunan. Ang pag-ibig o pagmamahal ay nagtuturo ng patience o pagpapahinuhod at ng kakayahang magpatawad na nakatutulong upang mapanatili ang magandang ugnayan sa kapwa. At kung mayroong hidwaan o conflict, ito ay maayos sa maayos at mapayapang paraan. Ang pagmamahal ay naggaganyak sa bawat tao na kumilos ng may kabaitan at katapatan. At kung ang pagmamahal ay tinuturing ng tao bilang pangunahing values o core values, ito ay magdadala sa kanya ng emotional balance na magiging dahilan naman upang siya ay magkaroon ng masayang pamumuhay. At dyan po nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Nawa po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!